Bati para sa lahat, ako si Binibining Eva May Policher, ang naatasang magulat ng ika-37 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagataang ang hiwaga. Ngunit bago tayo magpatuloy, ating alamin kung sino-sino nga ba ang mga tauhang nasangkot sa kabanatang ito. Sa kabanatang ito, pinag-uusapan ni Isagani, Cynthia, Kapitana Loleng, Kapitan Turinggoy, at Chichoy ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Sinabi ni Chichoy na si Simon, ang alahero, ang utak sa likod ng lahat ng mga pangyayari. Dagdag pa ni Chichoy, ang ilaw sana ang magsisimula ng sunog. Magsisindi sa pulbura at magsisimula ang pagsabog. May mga chismis na kumalat na si Isagani ang responsable sa paglagay ng pulbura sa bahay ni Kapitan Tiago para gumanti kay Juanita na nag-agaw sa kanya kay Paulita. Subalit, ito ay hindi totoo. At sa bandang huli, napatunayan na si Simon talaga ang taong nasa likod ng lahat. Hindi rin maitatago sa mga tao ang gulo sa bahay ni Don Timoteo at ang koneksyon ni Simon dito dahil may mga manggagawa, opisyal na gobyerno at mga saksi noong gabing iyon. At sa kabilang banda, bakit nga ba sinasabing si Isagani ang tunay na nagtapon ng ilaw sa ilog? Ang mga sumusunod ay ang patunay. Una, siya ang huling nakausap ni Basilio at ang tanging ibang tao na nakakaalam sa layunin ng ilaw. Pangalawa, sinabi niya kung alam lamang ng magnanakaw ang tunay na layunin sa pagsabog na iyon o kung nag-isip lamang siya. Sandali, hindi iyon gagawin. Ang kanyang mga salita, kung babayaran man ako ng anumang halaga man, hindi ako papayag na mapabilang sa mga sapatos na magnanakaw na iyon. Ay malinaw na naghihiwalay sa kanyang dalawang pagkaibang panig. Ang Isagani na nagmahal ng lubos kay Paulita at ang Isagani na ngayon ay nagsisisi sa bigong plano ng matamis na paghihiganti. Mula sa kanyang mga sinabi, malinaw na nagsisi si Isagani sa pagtapon ng ilaw sa ilog. Ngayon naman ay ating sagutan kung bakit nga ba ang hiwaga ang pamagat ng kabanatang ito. Sa kabanatang ito, mapapansin natin na ito ay umiikot sa mga misteryosong pangyayari na naganap. Nais din ng manunulat na iinganyo ang mga mambabasa kung sino nga ba ang punot dulo ng mga problema at pangyayari sa kabanatang ito. Ngayon pa man ang kabanatang ito ay tumutukoy sa mga misteryosong pangyayari na naangkop. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat.